Good morning. We are here at one crossroads na kung saan ay titingnan natin kung ano ang patotohanan nito kasunod sa impeachment kung akit ba ito sa Senado o hindi. So crossroads, kumbaga nagsanga. So we have to cross the Rubicon. Ika nga, yung sinabi ni Julius Caesar. Nung nag-cross siya ng Rubicon, nanalo siya. So if you cross the Rubicon, there will be no turning back. It will either be death or liberty. Death or victory. Dito, it will define kung death or victory. Pero, ang ating focus ng discussion ngayon, kakampi ni Sara na si Kiko Barsaga, wala, yari, inaristo. Ay inaristo dahil sumuko, pinalabasan ng warrant of arrest. Ano ba ang warrant of arrest laban sa kanya? Ito po yung apat na cyber libel case. Bernard Magtibay, magandang umaga. Ito po yung apat na cyber libel case na sinampa kay Kiko Barsaga. At ang cyber libel niya ay patungkol sa kanyang pagbulgar na si Enrique Rason na pinakamayaman sa Pilipinas ay namimigay ng pera sa mga congressmen ng National Unity Party na kung saan nung buhay pang tatay ni Kiko ay kasapi siya sa National Unity Party. Member sa doon. So, ibig sabihin po, presumably, alam ni Kiko kung ano ang totoong nangyari. Kung talaga ba nagbigay si Enrique Rason o hindi. Kasi, kabarkada ng tatay niya, nung namatay na tatay niya, si Enrique Rason. So, dyan mo makita ang pagkakaiba po. Hindi ibig sabihin ko ang tatay ay kurap, ang anak ay kurap din. So, dito makita pagkakaiba ng tatay at sa anak. Ang tatay niya ay hindi naman kurap na kinikwento pero traditional na politiko. At magaling na abogado sa panahon niya nung siya nag-abogado. So, dapat hindi maaresto si Kiko kung may magaling siyang abogado. Well, nevertheless, i-discuss na natin mamaya siguro kung ano ang kanyang kaso. Pakita muna natin ang kanyang nangyari sa kanya. At si Sara naman, mamaya-maya po, ay maghihiring naman. O ilalive natin pong hearing niya. Without comment muna kung paano, pero ilalive na lang natin habang gumagawa ako ng aking trabaho pangkabuhayan. Okay? Ito po, ipakita ko na ngayon muna si Kiko. Si Kiko Barsaga, at least ang kaganda sa kanya, sumusuko siya. Hindi kagaya kay Bato na tumatakbo. Ay, ito si Kiko Barsaga. Kaya lang, siyempre, iba naman yung kay Bato. Dalhin siya sa dihig. Dito sa Pilipinas lang si Kiko. So, yan si Kiko. Yan, ha? Sumuko siya. Ang totoong kwento po, sumuko siya. Kung sumuko man siya, regardless kung sumuko siya hindi, magpapiyansa pa rin siya. Pero ang pagkakaiba po, malaki ang pagkakaiba ng sumuko at kaysa na aresto. Kung sumuko ka, ibig sabihin, ang karakter mo ay hindi ka natatakot sa mga resulta ng ginagawa mo. Hinaharap mo. So, dito nagkalaki siya sa mga kasamahan niya rin, si Bato. Si Bato ay hanggang ngayon hindi napapakita. Kung ako kay Bato, makinig ka sa akin. Wala pong warrant of arrest laban sa iyo, hindi pa ako naniniwala. You better go out and add strength to the voice of the people who are now in the majority na kasi 53% ang ayaw sa impeachment. So, tulungan mo si Sara. Lumabas ka, Mr. Bato de la Rosa. Senador, isa pa ka naman sa pinakamalaking boses ng boses DDS. Kaya dapat lumabas ka na. Sa tanan nga mga Ilonggo, nga ara dira subong sa Iloilo, labi na gid sa akon nga mga ginhalinan sang akon nga iloy, sa akon nga amay, sa barutak kag sa ahoy, maayong aga sa inyo tanan. At tadi, hinaot pa nga buylugan ninyo ang singgit sang katarungan. Oh, diyan namimiss ko na yung ang barangay Mangurukuro. Bye-bye sa barangay Mangurukuro. Bye-bye doon sa ang merkado sa ang poblasyon sa Ahoy. Ginabisiklita ko lang na santo. Sa barangay Progreso, mga parente ko, mga damo-damo kausing dira.
kag mga Sinteno, muna mga kamag-anak ko, yung mga Sinteno kasi may relasyon kami sa mga Pangasinan na Sinteno. Kaya ganun kami. May hindi kami pure Ilonggo, may dugong Inchik, may dugong Ilocano, dugong Pangasinense. Okay? So, ang nanay ko naman, dugong Karaya. Kaya mayad nga aga kaninyong tanan, sa tanan sa Lambunaw, sa Dingli, sa Dueñas, sa Kalinog, ha? Sa mayong aga sa inyong tanan. Okay? Diretso tayo kay Kiko. Si Kiko po ay ito po nagsumuko siya. Basahin natin ang mga balita dito. Ang tawag sa kanya, sumikat sa ni si Congressman Miao Miao. Si Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barsaga surrenders to Dasmariñas Police on 8 libel charges. Walo! Tapos, 48,000 ang pinalabas ng judge na mapiyansa pa kada kaso. So, Francisco voluntarily surrendered to the Dasmariñas Component City Police Station after a Makati Regional Trial Court issued an arrest warrant for 8 counts of cyber libel filed by businessman Enrique Razon, Antipolo Representative Ronaldo Puno, and Manila Representative Rolando Valeriano. Oh, tatlo ang akala ko kay ano lang to, kay Enrique Razon lang. Grabe kayo, pinagtutulungan nyo si ni Kiko Barsaga. Alam mo Kiko, hindi na ako mahiya. Naawa po ko sa iyo. Ang tingin ko, napansin ko, nung unang suspindi ka, wala man lang ginawa ang mga abogado mo. Pangalawang suspension mo, wala man lang ginawa ang mga abogado mo. Ito na ngayon, nasasadlak ka na naman. Wala ginawa ang mga abogado mo. Nagbo-volunteer ako, tutulungan kita, gawin mo na lang kong advisor kasi hindi naman ako pwede mag-abogado. Tuturuan ko mga abogado mo paano gagawin. Nakakahiya. Sayang ang daming magagaling na abogado tutulong sa iyo. Bakit gano'n? Dapat hindi ka ma-warrant of arrest. Kung ipanalo ko lahat ng kaso ni Percy Lapid, ipapanalo ko rin kaso mo. Sinisiguro ko yan. Walang panalo yung pagdating sa labanan ng totoong labanan. Tingnan natin kung ano. Basta nga sa akin lang ay tinitira ka dahil kakampi mo si Sara. Mula nung nagsalita ka para kay Sara Duterte, ay nasasadlak ka na. Ang mga kaibigan ng tatay mo, siya pang kanyang tumitira laban sa iyo. Kita mo si Roland Valeriano, taba-taba niya, para kumakain, mga kurakot na congressman ng 2nd District ng Tondo, ng Manila. So yan po, ang kanyang nangyari sa kanya, na-aresto siya. Ilang counts ba ito? 1, from 0914 up to 0921. So 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, saka 21. 8 kaso. 48,000 ang grabe ka naman, Judge. Dapat 10,000 lang yung piyansa. Bakit mo tinaasan ng 48,000 bawat isa? So 48 times 10 is 480. Minus 48, that is 432 minus 48 ay 396,000. Grabe. Kung hindi ka mayaman nito, hindi ka makapagpiyansa. Pero may pwede rin siya mag-file ng tinatawag namin na motion to reduce bail. Ang bail ang piyansa. Okay? So, ibig sabihin po, ito batang-bata pa to si Kiko ay kumbaga parang may gatas pa sa labi. Kawawa naman. So anyway, Kiko, dahil kakampi ka ni Sara, humingi ka ng tulong. Maraming abogado magagaling si Sara Duterte. Humingi ka ng tulong doon. Yan ang aking masasabi sa ngayon. Kung wala kang abogado mo ka dyan, rest assured, ako kukunin mo ako advisor, ako gagawa ng lahat ng depensa mo. I'm pretty sure mananalo ka. Sigurado ako. Kasi hindi pwede mananalo yung dalawang ugok na congressman, Valeriano, tsaka si Puno, Ronaldo Puno, na corrupt na congressman ng Antipolo, at kakorrupt na congressman ng Tondo, Manila, at corrupt na mayaman, na yumaman lang dahil sa pagiging corrupt niya.
si Enrique Rason. Ginagamit niyang yaman niya, ginagamit niya mga congressman na control niya para makakakuha siya ng mga negosyo, mga prangkesa. Kaya kalain mo, pinakahuling negosyo na alam ko na pinasukan ni Enrique Rason ay negosyo sa mga basura. Yung basura na infrastructure, prime ang tawag dyan. Yung sa Binaliw, Cebu, parang baliw. Baliw si Kiko, pero na binaliw niya yung sa Cebu na the dam site. Kalain mo na gumuho, maraming namatay. Grabe ka naman, Enrique Rason. Grabe ka. Sinagot mo na ba yung anong katarungan may bibigay mo sa lahat ng Cebuano na pinateron? Pinatay ng mga basura. Grabe. Wala yon. Tiningnan ko po yung trust hill niya. Wala po yun sa science ng mga engineers. Kumuha ka na magagaling ng mga engineer dyan kung paano magdibiskarte. Akalain mo, patong ka ng patong, hindi basurain, mahulog yun. Ulanan lang yun eh. Wala ka naman reinforcement sa gilid. Grabe. Ito na tayo. Dito na tayo ngayon sa Iakan. Mag-usap tayo tungkol dito ngayon sa may ano kaya ang mangyari dito sa hearing ni Inday mamaya. Sige, mag-predict lang tayo kung ano mangyari. Hindi natin alam pa kung ano mangyari, pero biro na tayong iniisip kung anong gagawin nila. Una, hindi dadalo si Sara. Sigurado yan. Bakit? Bakit siya dadalo? Hindi naman siya bibigyan ng pagkakataon na magsalita. Paano magdepensa? Paano niya ma-cross-exam si kaibigan ni Pyra Lucas na si Madriaga? Tanim witness si Madriaga na yan. Sa totoo lang, Madam Pyra, hindi ako kukumpormi sa iyo pag pinaglaban mo si Madriaga. Napakahalata na po. Bayad ito ng mga grupo ni ang nangyari parang si Leila de Leyva, tumutulong pa dyan na tumanggap ng mga envelope. Ma'am Pyra, pumili ka naman ng laban mo. Hindi po yan totoong tao si Madriaga. The way I see it, aral na po ako dyan. Siya ay, dahil sa koreksyon niya kay Trillanes, kay Palad na bayaran din, ay halata. Ang kanyang affidavit, binasa mo ba, Mampay? Basahin mo para maraming butas. Hindi po, wala pong abogado naniwala doon. Kung ngayon naniwala sila dahil gusto nila yariin si Sara. Ganun lang po simple yan. Ay, kung ganun tayo, kung may sino may pera, yan ang pinaglalaban ninyo. Walang kwenta. Ay, kinakampihan kita sa laban mo sa magsasaka, pero but not Madriaga. He is a big bullshit. On the face itself, sa kanyang affidavit, ngayon may sulat naman siya. Lahat ng mga impossible story, naggumawa na naman ng love letter. Kung totoo yung kwento mo, Madriaga, una ang kalaban mo ay oras, panahon. Itong kay Sara, ang kwento mo ay sinasabi mo na inintroduce ka, isa-isahan ko latag-latagin ayon sa pagkaalala ko sa kwento mo. Sinabi mo na ikaw ay nag-aral sa College of Law ng San Beda at ikaw ay nagtapos sa 1995. Kumuha ka ng bar exam, hindi ka nakapasa. Bakit hindi ka nakapasa? Una, huwag ka magbayabag kung hindi ka nakapasa, ibig sabihin po napakahina mo. Bakit hindi ka nag-take ng pangalawa? Pangatlo, pang-apat. Yung iba ganyan, kahit 10 take na, nakapasa pa rin. Lahat po yan imbento. So, 1995. Tingnan na para sa, titingnan natin isa-isa. Ito yung expectation natin mamaya eh. Mag-ikot-ikot ang tanong ng mga congressmen dito eh. Kahit titingnan natin. Akalain mo naman yung mga, saan ka makakita yung mga opisyal natin ng bayan yan, pati mga yung tinatawag na scrap paper na mga hindi natatanggap sa korte ng mga affidavit, tatanggapin nyo. Yan. Ipapakita ko siya isa-isa para naman isasampal ko sa mukha ninyo. Ito. Isa-isahin natin na analyze ito. Ito magiging fair tayo kung ano nakikita natin.
O, to buksan natin, ipakita ko ang affidavit ni Madriaga. Huwag kayo magsabi na totoo yan. Kung totoo yan, unang-una sa panahon ng kalaban niya. Kung totoo yan, kailan mag-unang impeachment? 2025. 2024 sinampa. Bakit hindi siya nagsalita noon kung totoo siya? Yan ang una mampay na dahilan na hindi siya paniwalaan. Kung patas lamang yan, hindi siya papaniwalaan yan. Kaya lang, siyempre, bayad na ni Sandro lahat dyan ng congressman. Gano'n lang kasimple. Pero may araw din yan. O, tingnan mo. O, basahin nyo. We will read it at the same time. Yan ang affidavit ng butas-butas. Gawa ng abogado na pulpol na si Atty. Palad. Mapadisbar nga itong gagong ito. Oh. Yan po, basahin natin isa-isa. I, Ramil Lagonoy Madriaga. Ito po yung ipipresenta nila mamaya. Ikot-ikot ang tanong dito. Filipino and with address at care of Annex 2 BGMP Camp Bagong Diwa, Taguig City. Number 1 yan, sinabi ya, educational background. Educational background. I took up the College of Law from 1991 to 1995 at San Sebastian College, Manila. Number 2, I graduated in 1995 and took the bar examination the same year but did not pass. Number 3, government service daw niya. From 1993 to 2021, I worked in the following government offices. Ilang taon yan? That is amounting to 18 years. Sa 18 years niya, letter A, EIIB, Economic Intelligence and Investigation Bureau. Saan ito? Sa Bureau of Customs. Nagtrabaho na siya mula noong 1993 hanggang 1995. Ang ibig sabihin, pag binalikan mo sinabi niya, 1991 to 1995, nag-aaral siya sa College of Law San Sebastian, nagtatrabaho din siya dito. Yan ay kung totoo ang kanyang kinikwento. Pagbigyan natin totoo yan. Letter B, sa National Security Council at sa ISAP ay nagtrabaho ka mula 2001 hanggang 2015. So, ang ibig naman sabihin ay, anong ibig sabihin yan? Mula 1996 hanggang year 2000, wala kang trabaho. Pero naaresto ka, ang trabaho mo kidnapping, nasintensyan ka sa kamatayan, sa kidnapping, nasalba ka lang nang binaliktad ng Supreme Court dahil sa mga pro bono ng mga abogado ng San Sebastian. At na technical at pinalabas ka ng Supreme Court. So ngayon, na sinabi mo 2001, ibig mo ba sabihin nang lumabas ka sa Supreme Court, sa kulungan, may tumanggap kagad sa'yo ng trabaho, NSC? Trabaho ng National Security Council at saka Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines ay trabaho na kailangan po ang reputasyon mo na maayos. Hindi ka tatanggapin dyan kung nabilanggo ka. So, ibig sabihin, duda na ako rito. Kahit sabihin natin totoo, duda na ako dito kung totoo ito, hindi. Next, sinabi mo, the same agency, National Security Council. Pero ito, balik ako sabi, NSC tsaka ASAP. Ibig sabihin, dalawang trabaho, pinagsabay mo. Pwede ba mangyari yun? O, ito pa. Tapos, letter C, NSC, NBI, Revenue, tatlong trabaho, pinagsabay mo. 2018 hanggang 2020. Nang ibig sabihin nito, 2016 hanggang 2017, wala kang trabaho. Ba't hindi mo nilagay rito ang trabaho mo kay Digong? Sinabi mo, 2016, trabaho ka kay Digong. Ba't wala dyan? Sinabi mo, 2017, kay Digong ka. Tapos, nilagay mo, NSC, NBI, Revenue Reps ka, 2018 hanggang 2020. So, paano mo sabihin ngayon na totoo yung kwento mo na 2018, nandun ka kay Digong? Dagdagan mo pa na NSC ka, PSG, tsaka GESCO, 2018 hanggang 2021. Paano mo sabihin na nagtrabaho ka kay Digong? Nagtrabaho ka naman sa tatlong ahensya. Dito pa lang po, sabog na po siya. Hindi ko alam kung paano patakbuhin ng mga congressmen ang tanong. Kasi sila lamang ang may karapatan magtanong, mga congressmen. Hinihimok nila si Sara na pupunta. Kung ako kay Sara, hindi ako pupunta. Sinabi na nga ni Sara, antayin ko na lang kayo sa Senado. Isampa nyo na sa korte sa Senado. At doon tayo magtuos. Ba't mamimilit kayo?
Magkikwento pa si Ridon, kikwento si Luistro, kikwento si Tinyo. Nasabihin, kaya hindi, guilty na yan. Kaya bakit hindi siya magpapakita? Guilty na yan. Ganun bang ang naratibo? Meron bang lohika yan? Paano siya naman pupunta kung wala, hindi niyo siya bibigyan ng karapatan na magtanong? Ang may karapatan lang, ayon sa inyong batas, ay mga congressmen lang ang may karapatan magtanong. Anong klase? Ngayon, tingnan natin. Number 4. At the start of 2016 election campaign, Congressman Roy Lagoles introduced me to Duterte family. Family pa ha. To provide political and security advice to then Mayor Rodrigo Duterte. Sino ka para magbigay? Magaling ka ba? Maraming ibang tao magaling. Bakit sa'yo papupunta? Hindi ka naman kilala. Di ba? Ang dami dyan, di ba? May nagpakilala pa sila Kanyas na pulis na killer. Bakit hindi? Tao niya yun. Meron na siya, dami na siyang tagabantay. So ngayon, bakit wala, hindi mo nilagay sa work experience mo yung 2016 mo na trabaho hanggang 2017 kay Digong? Kung totoo ba nito, sinasabi mo. Sabi niya dito sa number 5, I was also assigned to form groups that will support Duterte's candidacy for president. 2016 ka? Ibig sabihin, bago mag-eleksyon ka pinakilala? So, ibig sabihin, ikaw nakapapanalo kay Duterte? Maghunos dili ka kasi si Roy Lagoles ay kandidato ng Liberal Party, taga-Liberal Party. At may kandidatong Liberal Party noon na si Mar Rojas. Paano mangyari yan? Ibang partido ni Roy Lagoles. Tapos number 6, sabihin mo, when Duterte was elected as president, he ordered me to serve as a counterintelligence agent for the National Security Council as part of the civilian composite member separate from the NSC Secretariat. Ito, anong taon ito? Hindi mo nilagay ng petsa. Ito ba yung letter B mo na nilagay? NSC, ISAP? 2001 naman ito. Pero nilagay mo sa NSC, sikap naman. May 2018 ito. 2015 dito sa David letter C. Paano mangyari yan? 3 trabaho? Ang gulo mo talaga. Next, ito sa second paragraph, second page. Number 7, nung panahon na yon, kuno ay sinabihan ka na mag-provide ka ng intelligence information para kay President para sa Oplan Double Barrel. Ang ibig mo sabihin, walang kwenta, ikaw pala may utak ng war on drugs? Ha? Ikaw ba utak ng war on drugs? O si Bato? Grabe, paano ba ito paniwalaan? Tapos ito, number 8. Sometime in 2018, I was formally assigned by President Duterte to work for the PSG in Malacanang to teach tactical driving and strategic transport courses. Sino ka ba? Magaling ka? Kaya kidnapper ka? Magaling ka siguro magmaneho? Natin ito. 2018. NSC, NBI, Revenue Reps. Akala ko tactical driving. Akala ko, tapos nag-conflict ka, may PSG pa rito, GHQ. Ano ba talaga, kuya? Isa lang ang kayang gawin ng trabaho ng tao sa isang panahon. Tapos ikaw may 5 trabaho. Pinagpala ka naman. Balik tayo doon. So, number 11. Number 10, sabi niya. Dito man na number 9. Mayor and Vice President Sara Duterte. Sabihin mo, it was also in 2018 that I was formally introduced by President Duterte to his daughter, Davao City Mayor Sara Duterte. Akala ko ba in-introduce sa Duterte family? Hindi pala family yun? Wala si Sara doon? Di ba sabi mo, in-introduce ka ni Roy Lagoles sa Duterte family? Tapos sinabi mo rito, I was likewise tasked to work for the Mayor Sara Duterte in intelligence gathering involving politics, law, and counterintelligence matters. Paano mo magagawa ito? Na Davao siya, ang focus niya, Davao City, puro mga Cebuano salita ron. Marunong ka magsalita ng Cebuano? Kung hindi ka marunong magsalita ng Cebuano, hindi ka makakakuha ng intelligence information sa lugar ng mga Cebuano. Cebuano speaking. Tapos ito na, number 10. Sometime in 2019, I was instructed by then Mayor Sara Duterte to form a group to support her plan 2022 presidential candidacy.
May narinig na ba kayo na tatakbo si Sara, presidente? Bago mag-COVID yan, ha? Bago mag-COVID. Nung COVID, may narinig kayo na tatakbo ba si Sara Duterte ng presidente? Wala po ako nakita. Excuse me. O, nagkwento. Paano niya patunayan ngayon? Dito ba ikot-ikot ang tanong ng mga tarantado mga congressmen? Tapos sabihin mo, in 2020, following the instruction of Mayor Sara Duterte, ayan, paano mangyari? COVID time na yan, 2020, March 16, 2020, nagsimula ang ECQ, Enhanced Community Quarantine. Paano mangyari? Makapagtrabaho ka? Walang nagtatrabaho doon. Bawal lahat gumalaw sa bahay. Lahat ay inutusan huwag lumabas ng bahay. Grabe, ha? So, in-expect ko na magiging fair kahit paano mga congressmen. Magtatanong sila dito, bakit? Paano mo nagawa yan? Kaya lang, si Sara hindi makapunta dyan kasi bawal siya magtanong. O, ito, number 12. We were able to register ISIP Pilipinas of the Securities and Exchange Commission with me as the national convener. Asan ang Securities and Exchange Commission na Certificate of Registration? Ipakita mo. Kung ikaw ka ba nagparehistro dyan? Grabe nito kung bilib ako sa tao ito, ha. Ang lakas ng apog mag-claim. Number 13, when Mayor Sara Duterte won as Vice President, I was tasked to form the Vice Presidential Security and Protection Group, which was established primarily to provide security and intelligence work for VP Sara. It was during this period that I personally introduced and recommended Colonel Dennis Nolasco. Okay, stop muna tayo dyan. May kukunin ako sa inyo na kanyang claim. Kumontra naman ito sa bagong kwento niya. Ang bagong kwento tanggalin muna natin yan. Ang bagong kwento ni Madriaga. Ito, pakita natin. Nakita nyo? Yan po yung bagong kwento ni Madriaga. Buksan natin isa-isa. Yan, sinasabi niya, the strategic assumption of VP Sara Duterte and the tragedy of BBM's presidency. With it all started sometime in 2021. COVID time pa yan, ha? When BBM tawag dito. Wala ako, ha? Pasensya na wala ako. Inatake ako ng mga grupo ni Bongbong Marcos. Hinak na naman ako. Pasensya na ka, babalik ako, ha? Ito. Nag-umpisa tayo doon sa diskusyon sa affidavit ni Madriaga na dito ikot-ikot ang tanong ng mga congressmen. So, ano gagawin natin is patuloy ko lang yung kwento. Pinapag-aralan lamang natin ano kaya ang gagawin. Dito kay ipapakita ko yung may sinasabi sa rito na kung kailan siya inutusan ni Digong na mag-create daw, ito, binanggit niya. Sabi niya, if PRRD told me that BBM knows already, alam niya pa, mga English mo, mali-mali ang grammar, already him stepping down by the year 2025. So, ang kwento dito, may usapan daw si BBM at saka si Sara na maghatian sila ng termino ng pagka-presidente. Sa 2025 daw ay mag-resign si BBM at papalit si Sara. Yun daw kwento ni Madriaga. At sinasabi nito, nagpatuloy ito, if PRD wanted me to share some advice. Galing mo, advisor ka, ha? Kidnapper, may kidnapper ba na political advisor? My advice was simply to create a separate security group for the office of the Vice President. Paano ka mag-advise for the creation security group
Si Leni Robredo pang presidente nun. That is distinct and independent from the PSG. I eventually recommended the newly built Camp General Emilio Aguinaldo Training School. Yun sinasabi niya. I just don't know kung paano maging totoo ito. So ito, titingnan natin. Sinabi niya, designated home base and headquarters where I am presently teaching. Mali pang grammar mo, I were. Kung totoo man ito, tactical transport course, a PRRD there and then called up DND Secretary Delphine Lorenzana to create the BPSG. Aba, sino ba ito? Walang petsa kung kailan ito. Pwede ba mangyari ito sa panahon ni Bongbong na si Bongbong na presidente? So ngayon, balik tayo doon sa kanyang original affidavit. Ito'y bagong affidavit, bagong kwento niya. Tingnan natin. Ito naman sa dating affidavit niya. So, 2019, sinabi niyo we were able to establish ISIP. So, 2019, 2020 ba ito? O 2020, COVID time. Nakagalaw pa na siya ng COVID time. Grabe. Bawal ang lahat. Hindi ka naman apor. Authorized person outside residence. So when Mayor Sara Duterte was Vice President, I was tasked to form BPSG. Gusto mo palabasin sa panahon lang ni Sara, tapos kanina, kwento mo, ang impression ko, panahon ni Leni na Vice President. Tapos number 14, Colonel Nolasco was one of my students in the PSG. At that time, he was the commandant of the PSG training school. It was Colonel Nolasco who tapped the services of Colonel Raymond Dante Lachica to head up BPSG. Bakit ka tinanggi nung dalawa? Kung totoo, kwento mo. May pinalabas na po na kwento na pinatinanggi nitong ni Colonel Nolasco at Colonel Lachica yung ginagawa niyang kwento. Tapos from July 2022 to April 23, I worked with Colonel Nolasco. Our work involved tactical transport services, securing BP Sara and other VIPs. Hindi ka naman member ng security group. Anong expertise mo? So July 2022, some of the work information that I have personal knowledge of are the following. Tingnan natin. Ito. Confidential funds. Around December 2022, Colonel Nolasco sent me a text message. Ilabas mo yung text message na yan kung tatanungin ka mamaya. Instructing me to see him. Na dumating ka sa Ultra, Pasig, 1:30 ng hapon, ay tumigil ka doon sa opisina ni Colonel Nolasco. Until Colonel Lachica ay dumating. May dala siyang DepEd vehicles. 3:00 ng hapon. May 4 na duffel bag na pera. Tapos sabi mo, anong petsa yan? Hindi mo nilagay ko anong petsa. Anong petsa sa December? Sunod 18, Colonel Lachica handed to me portions of that money. Kakakita lang sa iyo ni Lachica, bibigyan, pinagkatiwalaan ka ng pera. O yan, Mampay. Sino ba ikaw may pera ka, Mampay? Gagawin mo ba ito? Magtiwala ka sa isang tao? Bibigay ka kaagad ng pera? 33 million? O sabi niya, one duffel bag of money was for a mayor in Laguna. Personally delivered it to a man in Lacabuya, Laguna. Sino namang man ikumpara mo sa mayor? Bakit may bibigay sa man na hindi naman si mayor? At bakit hindi mo binilagay pangalan? At kailan ito? December. Sabi na December. So ngayon, balik tayo sa 4 na duffel bag. 33 million sabi mo kada isa. Times 4 is 132. Bakit lampas ng 125 billion yan? Next, nag-deliver ka dito. Tatanong-tanong dito mga congressmen sa'yo, paano mo na, asan, dalhin mo yung mga detalye mo dyan. At bakit mo hindi dinitalye sa panahong ito? Another duffel bag of money was delivered to Comedy Bar owned by San Sebastian College of Law alumni located in the Timog area. At yan po si OVP spokesperson Reynold Bonsayak, former classmate ni BP Sara,
at sinignalan ka lang, iakit mo sa taas ang pera. Meron ba ganun? Tapos another duffel bag of money was left in the car which I drove to ombudsman. Binigay mo sa ombudsman daw. Maniwala ka dyan. Sunod, delivery kay Santiago Family. Sinabi mo 80 million. Hindi mo naman sinabi sa sino sa mga Santiago. Paniwalaan ka, pagkatiwalaan ka ng 80 million. Tapos Colonel Norasco instructed me to drive into the parking lot of SM, Megaball. Di ba? Yung mga Marines na sila ang inutusan, mga sundalo. Bakit ikaw hindi ka naman sundalo? Sabi ko isang araw, nakita mo yung views na minaman yun ng asawa ni Ryan Kilala, na si Rhea. O bakit mo kilala? Yun pala, kaibigan ka, kilala ka ni Ryan Kilala. At sinabi mo na minamaniho ni Rhea. Wala namang LTO driver's license si Rhea. Pinakita na ni Atty. Panelo na may certification ang LTO na hindi sa driver. So 1 billion pesos, itong sinasabi ko. Paano magkasi ang 1 billion sa isang grandya, sinasabi niya? Tingnan natin. Ipakita ko lang sa inyo yung grandya. See all photos. Wala dito. Okay? Dito titignan natin ang photos ng grandya. Ito. May papakita ako sa inyo na litrato ng grandya at saka 1 billion. Ang ating analysis, kasya ba ang 1 bilyong pera, tagi 1,000 sa isang grandya? So, kung kasya, pwede natin sabihin, nagsasabi ng totoo si Madriaga. Pero kung hindi kasya, imposible na magsasabi siya ng totoo. Tingnan natin ito. Ito. Ipakita ko sa inyo. Kayo na magsabi ko, nagsasabi si Ramil Madriaga ng totoo. Dito ikot-ikot ang tanong ng mga congressmen. Hindi ko alam kung paano diskarte ng congressmen na mayayari si Sara. Yan ang kita ninyo. Ganon karami po ang 1 bilyon. Magkasya ba sa grandya? Yan ang tanong. Yan ang grandya sa babaw. Yan, ang 1 bilyon. Ito naman ang 1 grandya. So, paano magkasya ang 1 bilyon dyan sa 1 grandya? Isang deliver lang yan, ha? O, tingnan rin, balik tayo sa pinibit niya. Ito yung pinibit niya. O, ito yung pinibit niya. Sinasabi niya sa grandya, around the first quarter of February 2020. Magko-COVID, I was instructed by Master Sergeant Canlas, a PSG officer, whom I came to know in Davao, to pick up a super grandya at Jollibee Kamuning, Quezon City, and deliver it to a car wash along Daang Hari, Muntinlupa City. From the meeting point, I was told to proceed to Katarugan village nearby, where I handed the case to 2 men who were inside a black Honda Civic. This delivery was later verified through a call from President Duterte himself, who confirmed that the vehicle was received by those 2 men. Grabe. Tumawag ba si Duterte sa iyo? Ba't di mo sinasabi? Tapos nag-cash inside Honda Civic delivered to Santiago Family again. Sometime in January 2022, BP Sara instructed me through phone call to pick up a Honda Civic containing cash near the Kislap warehouse and deliver it to Jordan Plains subdivision, Novaliches, Quezon City, specifically to the house of the Santiago family. Sino Santiago family kilala mo? At saka tika, January 2022 ay hindi pa po Vice Presidente si Sara. Kasi po, naging Vice Presidente si Sara sa May 2022 pa. Hindi sa January 2022. So ito po mga
Hindi ko alam kung anong congressman magtanong-tanong dito. Yan lang po ipo-point out ko dyan. So, ang tanong sa inyo ngayon, paano magiging fair ang labanan yan? Kita nyo na, how will the congressmen revolve around that? Kasi sila lang may karapatan magtanong. At ang lahat ng congressmen dyan ay kakampi pa ni BBM, kakampi ni Sandro. Paano mangyari yan? Grabe, no? So, ladies and gentlemen, mayroon pang itong sulat. Pinakita ko rin sa inyo sulat. So, ngayon, because of that, siguro ang pag-usapan lang natin is bantayan natin mamaya kung ano mangyayari. Kung matutuloy ba may TRO ba lalabas o wala. Kung walang lalabas TRO, yan po ang mangyayari. Ang tanungan mag-ikot-ikot lang, nasa kamay ng mga congressmen ang yarian na mangyayari at yayariin ng tudo dito si Sara Duterte. Ganun lang po ang aking masabi. At magandang umaga po sa inyong lahat. Pasensya na kayo at tinira ako ng mga hackers. Hackers na kalaban. Pakilike-like na lang po. Roland Lobguban, Kudilan, pag-sure, diha kausing, galit ka pala sa akin. Ikaw, buang ka nga Cebuano ka. Bugo ni mo ba? Hindi ka naniniwala sa katotohanan? Hindi ka naniniwala na si Bibi may mali-malitang pera? Grabe ka naman. Ben Reclamador, Risa Ricaport, kawawa naman si Kong Kiko. Fides Conception, managot ang dapat managot lang yan, ang pobre lang. Tapos Gomez Romeo Bundok Jr. Pasensya ka na, Ma'am Pyra. Talagang tanim si Madriaga na testigo. Hindi po ako niwala dyan. Ellen C. Ruiz. Hello po. Good morning, sir. Watching from Hong Kong. Salong Gasaka. Walang maasahan na sa Committee on Justice. Wait na lang tayo sa Senate. Johnny Pons. Anyari sa iyo at panindigan mo yung bunyog ka pa? Hindi pa ako bunyog. Mga tarantado kayo. Mga ginagamit lang kayo ni Insurrecto dyan. Huwag kayo paggamit kay Insurrecto. Binabayaran ni Marcos yan kaya hindi tumitira kay Marcos. Johnny Pons, ha? Tandaan mo yan. Maximum factor, 18 Marines, ayaw paniwalaan. Tapos yung kidnapper nakakulong, paniwalang-paniwala sila. Yan ang mga anti-DDS. Ang ugat niyan, kung bakit naniwala sila dyan, dahil galit lang sila kay Digong Duterte. Kagaya kay Pyra Lucas, galit lang yan kay Digong Duterte. Dati kakampi niya si Digong Duterte, hindi ko alam kung bakit nagalit. Ato is bundok. Toto kasi pahinga ka na lang, sir. Nonsense. Ay, ikaw pahinga. Huwag ka na makinig dito. Kung nonsense sinasabi ko, Ato, kung sino ka man, ano ang tawag sa taong nakikinig sa nonsense? Sige nga. Felipe Osip. Basta mga fake news, Toto, yayariin talaga mga salot sa lipunan na yan. Si Fidel Mercado, good morning, attorney. God protect and guide you always. Maria Alexandria Togas, good morning, anak. Marshall Silerio, hello, attorney. Dumating na pala ang polluted witness nila. Silly Ron Quinto, butbot mo, butbot ka rin. Kumusta na si Bantag? Si Bantag ang nagpapatay kay Persipo. Ha? Ayaw hulihin ni BBM. Yan ang problema. Sisihin mo si BBM. Nasintensya na pong lahat. Si BBM na lang ang hindi. Amil Mutalib, Boss Toto, kay Tonyo naman, yan galing, gumamit lang si Madriaga. Evita Escanlar, causing good morning, Toto from Davao de Oro. Wow, mga kamag-anak ko sa Davao de Oro. Virgie Piquero, like, share please. Gilbert Labrador, Mantis, kalaban to si Mantis. Sa 2025, mas maraming kurakot ang magaganap. Magagalit ba kayo kung mangurakot ang admin na bagong presidente? Ay, siyempre magagalit ako kung makita ko may korupsyon. Bakit hindi ako magalit? Korupsyon yan eh. Raymond Rebocas, nahuli na ang ligaw na pusa sa Kongreso. Ay, nakapiyansa naman. Hindi po siya nahuli, Raymond. Baguhin mo statement mo, sumuko po siya. Ha? Baguhin mo, iba yung nahuli, iba yung sumuko. Bernard Magtibay, KP Malilim, good morning po, attorney. Pretty Boy Ugly, good PM Toto Tirador, isa laban sa tatlo, green versus red, yellow, pink. Okay, lahat sila nagsama-sama na eh. Mga green, yellow, pink. Sana ba ako? Sabi ni Angel Daldal, bakit dadalo? Hindi ka siya dadalo eh. Sa Senado lang sa maganda, ang tigas ng ulo mo.
Bubo ka ba, Anghel Dadula? Ay, bubo ko talaga. Ano kayo, hindi sinabi ng nila sa Senado na sila magantay. Isampa na sa Senado ang kaso at doon sila magharap-harapan. Attorney, ilang persentage si mananalo bilang presidente si Martin Romualdez? Wala na, zero na yan. Hindi naman nanalo si Martin Romualdez. Tapos si Philip Usip, nabasa ko na. Galaxy, grabe panluloko sa taong bayan. Tama po. Tapos si Galaxy, tama po, attorney. If I were VP, hindi ako dadalo. Hindi po siya dadalo. Marshall Hilario Attorney, dumating na palang polluted witness. Ayan pala. Cecilia Ronnie Quinto, ikaw butbot nga si Buano. Tarantada ka. Bubu ka. Ha? Jupilan, wala po. Lockdown yun. Lockdown nga yun eh. Gusto to kay Tonyo naman, isang galing. Ibitas Canlar, Digong Rihas, dapat lang iyariin ang mga nangwawalang hiya sa gobyerno. Sila ang mga asong huda sa Pilipinas. Talang hindi makatiwala na halos sambahin ngayon yung mga fake news peddlers. At ikaw ay para kay Bungbong ka, hindi pa fake news sa iyong maleta? Or fake news? Okay, Bergie Piquero, like, share. Gilbert, Mantis, 28, mas maraming kurakot. Ay, Raymond Ribucas, Kikipi Malilim, Pretty Boy Ugly, Joel Perez. Bakit parang, didis na po ako ngayon, Joel Perez. Nasa iyo lang yan kung gusto mo pa sa akin o hindi. Plaridel Francis, binayaran ni BBM si Ramil Badrega para idiin si Vice President Sara Duterte. Ayan Sumanitsit, what? Tanim Madrega? Yes, tanim po. Tatay ang buhay. Piki po yun. Talagang piki yun. Anong tanim buhay? Ang tatay ang buhay. Wala makagalaw. Wala pong access si Sara dyan. Sino papatay sa kanya? Si Lisa. Tsaka si BBM. Yan lang po. Paano mo sabihin na si Emma tatakot sa kay Sara? Hindi siya matatakot kasi nasa kanya ang kakampi niya si BBM. Ganun lang ho kasimple yan. May kita pa siya, may pera pa siya, ilalabas pa siya sa bilangguan. Plaridel Francis, Joel Perez, alis ka na dito, didiis ka na si Toto. Alis ka na dito, Joel Perez, didiis na po ako. Raymond Ribucas, round 1, Sara versus Dilema, bakbakan. Paano mag-Sara versus Dilema? Wala nga si Sara dyan eh. Hindi ka pupunta. Mga bubo ba kayo? Ilang ulit-ulit sabihin na hindi pupunta. Rica Joy, Kipi, didisit na taranta na. Bakit nataranta? Hindi po kami natataranta. Pagdating sa eleksyon, taob kayo. Si Basti, kung matanggal nyo si Sara, si Basti tatakbo presidente. Kupal daw, kalbo. Si Alon Sarmuloy, ano ka? Ano nang nanonood sa mga gago? Gabas gago ka pa kasi nanonood ka sa akin. Sabi mo, kupal ako, gago ako, kalbo. Plaridel Francis, Rica Joy, Kipi, bakit kami natataranta? Bakit kami ang mga kinasuhan bang jerjer ka? Walang na lang sa imo, magjerjer ka na lang. Plaridel Francis, hindi kaya sa dami nun. Kalokohan tapos nakalagay sa malita. Kalokohan nakalagay. Kinarga nga sa aeroplano kung walang laman yan. Ikakarga sa aeroplano yung helicopter. Kabubuhan ka mga gawa. Okay, ano pa si ba? Rolly Azoncion, Marilyn Bundok, Joksya, saan ang hustisya sa bayan? Nakakaiyak. Ate Highs, Mix Flag, mga salbahe talaga ngayon ang nasa HOR. Gregory Babaran, exclusive sa Congress. Ang inisisyon ng impeachment, matalino ka ba talaga? Hindi. Matalino ako, mas matalino ako ng dihabak sa kanila. Greg Babaran. Sila, ang gagawin nila, ay yayariin nila ang tao na walang kalaban-laban. Yan po mangyari mamaya. Tapos, Plaridel Francis, Conrado Olarosa. Sir, may vlogger si Bangag na House of the Crooks. Sa House of the Crooks, di natin alam kung sino yun. Ati Heidi Mix Vlogs. Plaridel, agree. Morning. Sino pa? Pipito Bato. Tapos, Drawback Vibranium. Sabi ni Bantag, si Rimulya, pero isa lang sigurado, si BBM. Marilyn Bondok, Gregory Babaran. Ano mga kwento-kwento mo? Walang kwenta. John Baldonado, kala ko may debate kayo ni Tapuan. Si Tapuan, asa ba si Tapuan? Hindi naman napapakita. Jerome Gilles, tumigil ka kalbo. Kilos, tanggapin ba sa korte ang letter ni Madyaga? Hindi natin alam. Hanggang dyan na lang tayo. Magandang umaga po. At manood tayo sa Kongreso.